Marzano TV Reacts. Hi guys, this is Marzano again. Samahan niyo guys na gumawa ng video reactions dito. Syempre sa talagang napaka-sweet at talaga namang 3 years in the making na pagmamahalan with Mariano at Cindy Girl. At syempre please support yung kanilang YouTube channel, Mariano G TV. At i-react natin dito guys yung Most Haunted. Ay grabe to. Exploring Villa Epifania. Ano to parang ghost hunting no? Siyempre guys, bago tayo mag-start, gusto ko muna pala guys na pasalamatan at i-welcome lahat ng ating mga members dito sa ating YouTube channel. Sana po magpa-member po kayo. Malaking bagay po yan sa aking YouTube channel. At the same time guys, kayo po ang priority ko dito sa aking YouTube, lalo pag nagko-comment. At nagpapasalamat din po ako sa mga nag-tap super chat at syempre sa mga nagpapadala sa every video reactions natin. Maraming salamat po, especially kay Ma'am Saradin, Mami Rebecca, marami pa sila, si Ma'am Wilma Avan Pascua de Guzman. Maraming pong salamat po sa Diyos sa lahat ng inyong pagmamahal. Syempre guys, gusto ko rin po ilapit sa inyo, sana sa lahat ng may mga mababuting puso ay matulungan po natin si Brother Raymond Yanga Perez. Kailangan niya po ng tulong guys, kahit magkano lang po. Ito po ay makikita niyo po yung kanyang GCash, 094517620099. Kanya po yung GCash, hindi po yun sa akin, diretso po yun sa kanya mapupunta. So kaibigan ko po yan, personal na kaibigan ko, napakabait po. At sana po, syempre, matulungan po natin siya. At sabi ko nga, kung meron po sa atin na gustong tumulong at di sobra naman po sa buhay, baka sana po ay matulungan po natin siya. Siya po si Brother Raymond Yanga Perez. 094517620099. Maraming pong salamat sa Diyos. Anyway guys, hindi ko na papatagalin. Alam ko excited na kayo. At panoorin natin itong ng Mariano G. Haunted. Nakakatakot to Today ay lilibutin natin ng isa sa pinaka-nakakatakot na lugar dito sa Santa Rita, Pampanga, ang Villa Epifania. Ang Villa Epifania ay itinayo noong 1932 ni na Mr. and Mrs. Guanzon. Ayon sa nakalat naming impormasyon, ang Villa Epifania ay ginawang tortured house o tortured area noong panahon ng mga Hapon. Dito isinagawa ang pagpaslang, Nakakatakot nagkaroon ng torture panggagahasa at pagpapahirap noong unang panahon. Panahon ng Hapon. Ito Parang umiikot na yung utak. Ang lahat ng inyong mapapanood ay Sinimulan na nga namin pasukin ng Villa Epifania. Sa una ay parang madali lang, pero simula nung nakapasok na kami, unti-unti na namin nararamdaman na parang may kakaibang presensya ang bahay na to. Nako po. So dito sa parang sala nila. So nandito yung pictures, litrato nung mismong may Mga sinauna, Pag nakakita ko ng sinauna, bakit pag may mga sinaunang picture nakakatakot, nila Mr. and Mrs. Guanzon. Sorry mo yung kabog ng dibdib ko, kaya medyo hiningal ako. So, ito parang meron silang dito. Yan. Piano. Lumang piano. So nakatago na siya. Tinakpan na siya. So kanina sa hallway na dinaanan namin, maraming pinto. Nanggaling kasi kami sa likod. So pagpasok namin, maraming pinto dun sa may dinaanan namin. Kabilaan yung pinto. So ngayon parang nandito kami sa parang dining area ba nila to? Dining area. Sa part ng nasa likod namin, may rock, tapos under renovation siya. So ginagawa pa yung bahay. Kaya kung mapapansin nyo medyo, ito pag tinapakan itong sahig na tinatapakan namin medyo umaalog na siya, nag-shake na siya. Luma na talaga, Medyo maging maingat tayo sa part nito kasi Yes. At sinasabi nila nandito daw yung underground na papunta doon sa may simbahan. Kasi malapit yung simbahan dito sa Villa Epifania. Bawal na siyang pasukin ngayon kasi may tubig sa baba. Okay. dito na lang muna tayo.
Habang nililibot nga namin ang lugar, unti-unti naming napansin na parang ang dami ng mga istoryang nabuo sa bahay na ito. At hanggang sa ipinagpatuloy namin ang paglilibot at napansin namin ang isang litrato dito. So dito sa parting to, makikita natin dito yung history nitong Villa Epifania, nung mismong bahay. So meron sila parang board dito na parang nandito yung mga impormasyon. Dito nakalagay yung mga impormasyon kung sino ang may-ari, ganyan. So, At kitang-kita nga sa mga larawan na napaglipasan na ito ng maraming panahon. at habang nililibot nga namin ang buong bahay ay Grabe, sirang-sira na. parang nakabakas pa rin ang mga iniwang pinsala at pangyayari noong unang panahon. Kasabay rin ito ang Sira-sira, pagbigat ng ano? aming mga damdamin dahil amin ring naiisip kung gaano kahirap ang mga pinagdaanan ng mga taong pinaslang at pinahirapan sa bahay na to. Ngayon, Ano? nandito kami sa hagdan, paakyat ng second floor. So, Yes, tsaka kasi, kanina Nakakatakot naman to. Baka biglang may lumabas. pagpasok namin, aakit namin sa second floor ng bahay. Nang napansin ng aming cameraman na parang may naglalakad sa labas, ngunit nang tignan ng aming kasama, Takot, ah. wala naman daw. Kaya hindi na namin pinansin at pinagpatuloy na namin ang aming paglilibot sa bahay na ito. so kanina naman pagpasok ko, medyo Kala ko, ano yun, may bata pa talaga doon. Alam, ba't di gumagalaw? Bata pa na talaga, totoong bata. okay naman, ganyan. Hanggang sa nagsisimula na kaming libutin yung parang unang level ng bahay. So, medyo nagkakaroon ng parang, syempre, kaba, kasama na yung init, takot, naghahalo-halo. Medyo bumibigat na unti-unti yung pakiramdam. Ngayon, samahan nyo kaming akyatin yung ng taas taas ng bahay. Lakas ng loob na itong dalawang to, ah. Sa loob, eh, no? Habang inaakit namin ang ikalawang palapag ng bahay, meron pala itong 4 na kwarto. Dito, nag-umpisa na kami mabahala dahil ibang-iba ang presensya dito sa taas kesa sa baba. Ngayon, nandito naman tayo sa second floor. Siyempre, samahan nyo kaming libutin ang kanilang mga bedroom. Una natin papasukin ay ang kanilang guest room. Yes, ito yung unang pinto na makikita mo pagpanik mo pa lang sa second floor nila. So, magbukas. Nagdalawang isip pa ang aking asawa sa pagbukas ng pinto, kaya ako na ang gumawa para sa kanya. Pagpasok namin, biglang nagiba ang aking pakiramdam, medyo nawala ako sa sarili. Nako. Dahil dito pala sa kwartong ito, kinulong ang isang batang lalaki hanggang sa hindi ko na alam na wala na pala ako sa aking sarili. Nadadala na pala ako ng tension ko at hindi ko na alam ang aking mga sinasabi sa mga oras na ito. Grabe ka, Mariana. Tumatas balahibo ko sa'yo, ah. So, meron ditong 3 kama na parang pang-isahang tao lang. Tsaka kung mapapansin nyo sa paligid, medyo maalikabok na. Medyo maalikabok na yung kapaligiran. At meron ditong salamin, may mga lumang tokador dito sa gilid. Parador. At kung mapapansin nyo, yung mga aparador, antique na siya. Oo nga, ano? At hanggang sa Pero tibay pa rin ng salamin, ano? nakita nga namin ang lumang aparador na ito sa unang kwarto Nako. na aming pinasukan. At dito na nga kami nagsimulang makaramdam ng takot at kaba. Ayon Oo nga. Oo, pisa pa lang, inaabahan na ako, eh. sa katiwala ng bahay ay mayroong isang bata na ikinulong dito Talaga? matagal ng panahon ang nakalilipas. Ayon pa sa aming nakausap, kada sumasapit na ang hating gabi ay tila mayroon silang naririnig na tinig ng isang batang umiiyak. Habang pinagmamasdan nga namin ang aparador ay may napansin akong kakaibang ikinilos ng aking asawa. Tila ba parang siya ay nabalisa at natulala matapos niyang buksan ang nasabing lumang aparador. Grabe ito, ah. Takot si Mariano, ah. Anyari, Mariano? Kung mapapansin nyo, hindi ko na may paliwanag ang aking nararamdaman. Kaya niyaya ko na ang aking asawa na lumabas sa kadahilan ng ako mismo ang nakaramdam. Tila ba may pumipigil sa bibig ko na ayaw ipasabi kung anong meron sa aparador na ito. Iba na talaga level ng ano, ng Mardi, ano? Hanggang sa ghost hunting, meron sila, ano?
Tayo sa personal bodyguard ng may-ari ng bahay ng Villa Epifania. Tignan natin kung anong meron ba sa loob. So kanina medyo parang mabigat yung pakiram. Hindi ko alam kung anong meron dun sa parang cabinet. Pero parang mabigat din yung ano ko. Parang naging energy pagbukas ng cabinet. So tignan natin kung anong meron dito sa loob. Grabe. Hold on. Ay medyo mas gumaan ng presensya kaysa sa naunang kwarto na aming pinasukan. Hanggang sa makita namin ang isang kama sa gilid na para bang puno ng dugo. At nung nagsimula na nga kaming libutin ang kwarto, ay may hindi inaasahang pangyayari ang aming nasaksihan. Ano? Dito sa kwartong ito, namatay ang kamera na aming ginagamit at ayon sa aming nakausap, ay hindi lamang kami ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Grabe ano? Oo nga ano? Kanina dun sa unang kwarto na pinasukan namin, grabe, sobrang masakit sa ulo, mabigat. So ngayon, pupunta na tayo dito sa Baga para sabi nila, ba't sinasabi nila masakit daw sa ulo, mabigat. Ibig sabihin para may mas pang espiritu sa loob ng bahay na to, no? master's bedroom. Sobra to ah. Sobra? Tabi po. Sabi po, Pagbukas ko kanina dun sa pinto, medyo ano na siya, may kumalutog na wave. Hindi na siya ganun, ano, matibay. Tas may butas. May butas. And Pagpasok mo ng pinto, merong butas yan sa gitna. Kaya dapat medyo ano? ingat, doble ingat talaga. So ngayon nandito na tayo sa mismong kwarto ng mismong may-ari ni Ma'am Guanzon. So nakikita nyo, ito yung kama. Kung papansinin nyo, pare-parehas yung style ng mga cabinet. So kanina parang may nakita rin akong ganung cabinet dun sa unang kwarto na pinasukan namin. Mas malaki lang to. Pansinin nyo yung mga cabinet dito, merong mga parang salamin. Tapos marami silang parang napag-anuhan ng tokador. Maraming napaglumaan na tokador. kitang-kita sa kama na to kung gaano na to katagal. Yung Oo tipong nga. madalang ka nang makakita ng ganito. Dahil nung unang panahon, mayayaman lang ang meron nito. Kung inyong mapapansin, masyad nang luma ang estilo ng kamang ito. Yung tipong bibihira na lamang ito makikita sa kasalukuyang panahon. Pero alam niyo guys, ito pag naayos yung higaan na yan, ano? Ano yan guys, mahal yan. Kaya lang I don't know, syempre, sino ba nang bibili? Lalo pag galing sa haunted house, di ba? Kaya pala na pagpasok na dito sa, sa guest room. Gusto siya pabanggit eh. Gusto pabanggit ng bibig ko. Pero hindi ko siya masabi na dito ikinulong yung bata. Di ba pagbukas ko, sasabihin ko na siya. Kaya ako umalis kanina dun sa unang kwarto na pinasukan natin. Kaso may parang may bumibigil sa ano ko. Bibig sa niya. gusto ko sabihin. Usap-usapan na naman parang kasi hindi natin Kaya pala kanina. Bro, ano? Mabigat nga sa pakiram. Sa unang kwarto din na pinasukan natin, hindi din mabigat siya sa ano. Mabigat siya sa ulo. Yung guest room. Oo, yung guest room, yung unang pinto. Sa medyo mabigat din po yung pakiramdam ko dyan nung pagpasok ko. weird dito. Oo. Ay, kaya nga sabi ko, tara na eh. At last, Kwarto ng mga kwarto. Napansin niyo yung pinto? Diba pangit po yun? Opo, magkatapat. Tapos napapansin niyo sa... Di ba ano daw po yun? Di ba pag magkatapatan daw po pinto, parang malas? Opo, malas daw po. Pati yung salamin, napapansin niyo yung kabilang kwarto. Opo. Nakaharap pangit eh. Opo. Ngayon naman, nandito tayo sa kwarto ng mga bata. So, pasukin natin siya. Tabi po. Tabi po ulit. Tabi po. Opo, sa konting ingay. Tabi po. Grabe, ano? Takot Bakit? sila ano? Ito, pero ito. Sarado na. Di kaya tal? Gaya, hindi Bakit? Hindi ba ko? Labas tayo? Sarado na kayo. Sarado na. Hindi kaya, Dan? Kaya? Gaya. Tara. Hindi kinaya ni Mariano G. Pagpasok ko siya, no? Ano?
Doon? Oh, try nyo kasi. Gusto nyo? Ayoko. Ayaw mo? Try mo. Sundan mo ang camera? Oo, sige. Lakas ng loob mo Ay, parang ngayon na rin. At mag-isa ko ngang sinubukang pasukin ng kwarto. Nakararamdam na din ako ng takot pero pilit ko naman itong nilalabanan. Hanggang sa nireview na namin ng video at habang ine-edit ito, ay may bigla kaming narinig na boses na tila ba bumulong sa akin habang ako ay naglalakad papasok ng kwarto. Okay po. Okay po. Grabe yun, ah. Linis tayo sa kwarto ng mga Ay, sure ah. bata. So medyo, ano na dito? Grabe yung bumulong na yun. ah. Medyo iba na yung pakiramdam dito. Medyo mainit na. Sobrang Babae, init. bumulong. Parang kagaya din nung una natin pinasukan. Parang merong 3 kama. Parang single attach lang din. Kagaya dun sa una naming pinuntahan kanina. So parang single attach lang din. Dito daw na kwarto yung mga bata dati. So, ayan sila. Makikita nyo yung tsura ng kwarto. Medyo ano na din. Luma na rin talaga. Talagang mapapansin nyo na parang hindi na talaga natitirahan, parang abandonado na. So si Mariano, hindi mo na sumama dahil hindi niya daw kaya yung energy nung pagpasok niya kanina dito. So subukan na lang natin na ako yung lumibot. Itong pinto na to, ito yung daan papunta sa kanilang veranda, sa kanilang terrace. Ito naman yung aparador na kanina ko pa rin napapansin na pare-parehas yung design, yung itsura. Tsaka napapansin ko sa bahay, parang marami silang salamin na tokador na may salamin. Tapos yung mga pinto ng kwarto is magkakatapatan. Dito naman meron silang altar. Talagang parang napagdaanan na ng panahon itong bahay kasi kung nakikita nyo medyo ano na talaga, may mga sira Marami pa rin antique na gamit, no? Guys, pag yung mga gamit dyan na ayos, mahal yan. na rin, may mga butas na rin. Kaya kung gusto nyo pumasyal dito, kailangan maingat kayo. Gawin pag-iingat. Yung mga antique na gamit, eh. Ito naman may mga bangko. Siguro bangko ito nung mga bata na kumwarto o gumamit ng kwarto na ito dati. Nandito pa rin yung picture, eh. oh. Okay. So, ngayon, Nandito kami sa kusina nila. At kung Kusina? makikita nyo naman, meron pa silang mga gamit dito. Sa tagal na ng panahon, 1932, nag-preserve pa nila yung mga kagamitan dito sa loob ng bahay. tsaka kung papansin nyo, antique na rin talaga yung mga gamit sa sobrang tagal. Pero nyo simula 1932 up to, anong year na ngayon? 2023 na ano pa nila? Na tapos pa nila yung mga gantong bukador, diba? Ngayon, yung naging experience ng namin ni Mariano, medyo nakakatakot, na nakakakaba, na basta nagmi-mix emotions kasi first time namin Mixed na emotions. punta dito, tsaka first time namin pumasok sa isang Habang kami nagsasalita ay bigla na lang kami nagulat nang may marinig kaming ingay mula sa taas. Kasabay nito ang aming pagtataka. Dahil nung mga oras na iyon, lahat kami ay nasa baba na. Kaya mas minabuti na rin naming lumabas dahil baka sinyalis na ito na kami ay nakakagambala na. abandonadong bahay na din, abandonadong bahay na din. Labas muna tayo. Labas muna tayo. Sa labas na lang tayo. Grabe pintuan, ah. Gumalaw, ah. Labas na lang tayo. Ano yun? Ano yun? Tara, labas naman na tayo. Grabe yun, ah. Narinig niyo yan? Parang may nagalit sa taas. Ano yan? Ay, sige. Nagtataka kanina. Habang nasa taas tayo. Habang naglilibot kayo sa loob. Ako nasa bintana dito sa ganda ng salamin. Wala nang nilaw dito. May umiilaw dito sa bintana. Ah, may nakita si Mariano sa taas dun ng bintana, may ilaw daw. Hindi niyo narinig yung ano? Narinig namin yung kalabog. Narinig namin. Sabi ko, di ba ano yun? Tumingin pa ako sa... Hindi kaya lumabas na ako eh. Ano yun? Narinig mo ba yung kalabog? Bali, Ate Janet, ilang
taon na po kayong katiwala ng Villa Epifania po? 6 years pa lang. 6 years na po kayong caretaker ng... Bilenpan niya. Bali, sa mga panahong nag-stay po kayo dito, na tumitira po kayo dito, meron po ba kayong mga na-experience din na kakaiba, na hindi nyo akalain na may experience nyo pala sa buong buhay nyo? Pag pasok pa lang namin dito, na sinabi sa amin na mag-caretaker kami. Unang-una, inayawan po namin na mag-caretaker dito kasi kilala siya sa haunted house yung tawag nila ng mga tao. Tapos nung wala na po talaga kaming choice na tumira kasi nangupahan lang kami nung una. Kaya sinubukan namin tumira kami mag-ina kasi yung asawa ko nasa Cebu siya nagtrabaho noon. Tapos nung una namin tira dito, wala kaming ilaw. Tapos bago lang kami nilagyan ng ilaw nila kasi nakiusap kami na lagyan kami ng ilaw kasi parang hindi ako magtagal. Tapos nung mga ilang araw na kami nakatira dito, iba So, yung dyan sila nakatira, dyan sila umupa dyan sa bahay na yan. Nakakatakot, no? Parang nila natitiis, wala pang ilaw, ah. Grabe yun, ah. pakiramdam namin. Tapos yung mga anak ko lagi silang nilalagnat. So, sinanibago siguro yung mga Grabe yun, ah. elemento nakatira dito dahil may tao, may bata na naman. Ganyan. Tapos, yun, yung nilalagnat sila, yung anak kong panganay, nakakita daw siya ng bata na parang sininyasan sa na gano'n. Parang pinatatahimik po siya. Parang pinatahimik siya na Si Cindy, parang takot dito, ah. siguro wag maingay. Habang nag-i-interview, takot. Tapos, kinagabihan no, nilagnat yung anak ko. Talaga po? Ate Janet, ano pong istorya ng Villa Epifania bago siya maging abandonado po? Sa pagkakaalam ko lang kasi bago lang din ako nasalta ng Santa Rita. Ang kwento-kwento ng iba, since 1932, wala daw taong nakatira dito. Yun lang yung alam ko sa bahay na to na lumubog daw simula ng lahar, sumabog daw yung Vulcan Mayon, yung gano'n. Tapos, yun lang yung experience ko na ano nila, na kwento ng bahay na wala na yung tao. Wala na po talagang nakatira simula po nung 1932. Sakal, 1932. Minsan hindi natin maiiwasan bakas na sa mga kaluluwang naninirahan dito kung anong nangyari sa kanila nung unang panahon. Kung pwede lang makapagsalita ang mga pader, dingding, sahig, sasabihin o ikukwento sa atin kung anong misteryong nababalot dito. Kung gaano sana tayo kainteresado sa mga kwentong kababalaghan, ganun din sana tayo kainteresadong bigyan pansin ang kasaysayan. Totoo man o hindi ang mga kwento-kwento, marapat lang na kahit saan tayo magpunta, ay magbigay galang tayo at respeto. Grabe itong talagang haunted house na to, no? Pero guys, maganda siya, no? Kung ako tatanin nyo guys, maganda tong tong bahay talaga. So talagang nalipasan lang, ano. At syempre sabi ko nga, yung mga gamit dito actually pwedeng ibenta. Kaya lang, wala namang bibili nito pag lalo pag galing sa haunted house. Maraming istorya, so maraming. Pero may mga collector na bumibili ng mga ganyang item, lalo pag galing sa may mga kwento at syempre antique, binibili yan. Pero guys, syempre kahit ako, kaya sabi mo napakamura, hindi ko bibili. No? At dito talagang lakas sa loob ni Mariano, kaya to the extent masakit yung ulo nila, mabigat. Ibig sabihin talagang parang sinasabi nila na mayroong bad spirit dito sa loob ng bahay na to. Nasa inyo pa rin guys, sa lahat ng mga hindi ko sinasabi na maniwala kayo, no? Pero ako naniniwala kasi ako sa spirito, eh. Yung mga bad spirit, meron po talaga yan. Ano, yung mga demonyo, kumbaga mga demonyo, ano. So yun po, nasa inyo na po. Pero syempre kudos sa Mardy at kay Mariano at kay Cindy Girl, talagang binigyan nila tayo ng content na ganito, ano, nakita natin itong Villa Epifania. Grabe, at meron pala nakatira, umuupa dito sa bahay na to. Grabe, ano. Anyway guys, this is Marzano again. Nasamahan niyo nito guys sa aking next video reaction. And to God be the glory guys. Bye-bye. Ikaw na lang ang katabi.